So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac, muling nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi na naman po tayo ng problema ng motor. So, ito yung makina ng KTM Duke 390 version 2. So, ang nangyari sa kanyang taon nito, sa kanyang makina is nagre-repair daw po sila ng taon nito. Dito sa side, yung parang torsion spring. And then wala silang gasket. Ang nangyari is gumamit sila ng mga mighty gasket. And then nasobrahan ng lagay, hindi nila alam na kinain na pala ng oil pump. So ang nangyari, habang tumatakbo siya, okay pa yung andar nung una. Sa katagalan is parang merong lagitik na sa head banda, sa upper portion. And then ayun, hindi na po nawala yung lagitik. So ang nangyari is habang pinapaandar ko kanina to para ma-check ko yung oil pump if gumagana, ay hindi po siya, hindi po siya nag-i-spray ng oil yung mga nozzles ng ating cam holder. So ang nangyari, kung papansinin niyo, bawat cams, intake and exhaust and intake, tignan niyo to, meron na siyang kayod, kumbaga nangingitim na sila lahat dahil hindi sila nasusuplayan ng maayos na oil o wala talagang oil na nagsusupply sa kanila. Kaya yun yung dahilan ng paglalagitik ng motor. So kanina binuksan ko to, tinanggal ko to, and then meron ako nakita. Ito yung nakita ko sa mismong butas ng ating sa oil pump. So ito yung nagbablock, ito yung humaharang sa ating oil, kaya hindi siya makaakyat. And then ang sabi ng may-ari, every time na magre-rev daw siya is naglo-low oil pressure. Meron siya sa screen niya is low oil pressure. So tinanggal ko to ulit. Nung tinanggal ko to and then tinesting ko nito ni start, ayun, nag-i-spray na. Pero wala na, damage na yung cams natin, yung cams nito. So ang gagawin na lang dito is dahil nag-i-spray na, meron ng oil or meron ng nag-i-spray ng oil, papalitan natin tong dalawang to. Damage na to eh. Ito. So, ayun, bali, ang rocker arm din malamang sa malamang nagtagpo na tong dalawa, rocker arm and then itong ating cams, mga cams natin. So, dito na area, parang okay, walang damage. Dito talaga yung may damage, pero isang buo to eh. Kaya papalitan natin ng buo to, dalawa. And then, mayroon na din tong kayod tong ating cam holder. So, ito kanina, nakuha ko to dito sa butas na to. Itong kapirasong maliit na to na gasket maker. So, dito ko siya nakuha. So, ang nangyayari kasi, so habang nagpa-pump si oil, hindi makapasok or hindi makadaan yung oil dito. Dapat, pagdaan ng oil na yan, dito yan dadaan, diretso yan dun, dito, mag-oil siya sa mga taon nito. And then dito, dadaan yan dito sa ating mga nozzles. Yung nag-i-spray lang kanina nung una na nakabara pa to is dito lang, kaso masyado ding mahina. Yung dito wala talaga. So yung tama is yung dito na area. So tapos pag tinanggal nito, mas better na naka top dead center para pagbalik madali na lang, hindi na kayo makahanap ng timings. So need natin luwagan yung tensioner para lumuwag to.
Lagyan natin ng pabigat. Kung napapansin nyo, yung rocker arm na yan, yung may tama. Ito, goods pa to. Ito, meron ding tama. So, dalawang rocker arm yung nakayod niya. Whoops! Nawala yung shims ng isa. Ayun, nasa ilalim yung shims na isa. Nalaglag doon. Kunin natin. So, ito yung shims na nalaglag. So, papalitan natin ng ito. Dalawang rocker arm. Yung dito sa ating kabilang side, yung isang intake tsaka isang exhaust. Good pa naman. Wala naman siyang damage. So, ayun. Bali, papalitan natin ng ito. Exhaust na cams. Yan, may malalim yung kanyang tama. And then intake na cam, ganoon din. Yan, no? Ang lalim, men. Ito, ang lalim ng kain na to. Ito yung tumalon yun or nawala yung shims, nalaglag yung shims. Ito yung area na to. Yan. What's up mga ka-orange, mga kapangkan? Muli tayong nagbabalik. Ito yung last time na nabarahan yung kanyang mga nozzles or yung cam holder ng head niya. So ngayon ay dumating yung kanyang mga parts at ikakabit na natin. So yung binili niyang parts is ito, intake and exhaust na camshaft. So ito yung exhaust, meron siyang parang decompression release. And then ito yung kanyang intake. So yung bago nating rocker arm is nakabit na natin. Ito na po yun. And then ito. Then ito yung kanyang rocker arm. Yan. Yung dalawa. Ito yung hindi na naaabot ng oil. Kaya nagbakal to bakal na siya. So ito yun. So yun. Bali i-assemble lang natin. And then bago ko siya assemble dito, bubuksan ko muna yung dito na side kasi papalitan ko ng gasket yung kanyang cover. Gawa nga ng ito yung dahilan, ito yung reason kung bakit umakyat yung gasket maker dun sa taas. Kasi sobra yung nilagay nila na gasket maker. Yan, nandyan. Set nyo sa 10 Newton meter. Yan.
So ito na yun, nakikabit na natin yung kanyang cams, intake and exhaust cams, bagong rocker arm na dalawa, and then yung cam holder natin. So need natin ngayon na yung valve clearance para malaman natin yung kanyang clearances bawat valves. So for Duke 390 version 2 ha, yung kanyang intake or valve clearance ng kanyang intake is 0.10 mm to 0.15 mm, and then yung kanyang exhaust naman is 0.15 to 0.20 mm. So yung shimmings niya or yung valve clearance niya is nasa range pa naman siya eh. Hindi na natin pinalitan ng shims kasi nandun pa sa range yung kanyang clearances. So hinihintay ko na lang is yung oil para ipakrank natin para malaman talaga natin if nag-i-spray itong mga nozzles na dito. And then yung sa gilid niya, ito nalinisan ko na to dito, tinanggal ko lahat ng gasket dito na sobra, pati yung kanyang oil filter, yung oil filter pala niya doon, parang gumamit sila ng ibang oil filter, and then merong bumara doon na parang plastic. So ito yung bumara doon sa parang oil filter niya, plastic to. Alam ko pag mga plastic XR na oil filter yung ginamit, and then ito yung nangyari sa kanyang unang oil filter na nilagay. Ang nangyari kasi naka-stock up pa to doon, hindi to natanggal, and then pinilit nila na ipasok. So ang nangyari, nasira yung unang oil filter. So tinanggal ko, kaya nagtataka ako bakit maitim doon sa ilalim. Ito pala yun. Tsaka hirap ipasok yung bagong oil filter. Ito yung nakabara, parang naiwan doon. Ipakakrank lang natin itong starter motor dito. Susuplayan lang natin ng battery, yung 12 volts na battery, and then pwede natin i-crank lang kahit hindi mag-start. Once na nagka-crank kasi yan, aakyat na yung or gagana na yung oil pump natin, and then aakyat na yung oil dito. So mamaya crank natin. So ito na nga po yun, natapos na natin, na-up natin yung makina. So nakita nyo naman sa ginawa natin o sa video natin, hindi na tayo nagpalit ng shims, gawa nga ng nasa specification pa naman yung mga clearances ng bawat valves. Papaanda rin natin, i-compare natin yung last time and then yung ngayon na tunog ng motor. So, yun na nga po. Bali, yan yung handar ng motor na natapos natin palitan ng camshaft, yung intake and exhaust, pati dalawang rocker arms. So, normal sa KTM na meron siyang konting lagitik. Pero yung parang lagitik na talaga na every time i-rev din, naglalagitik din, hindi na po yun normal. Tawag nito, i-maintain na lang to ng change oil, and then i-drop yung oil after 500 or tawag nito 1,000 km para lang
yung mga dumi pa or may natitira pang dumi, yung kayod ng tao nito, ng rocker arm tsaka yung cams na maliliit is madrop kumbaga. So, and then sasabihan ko yung may-ari nito na after 10 or 15 kilometer na 15,000 kilometer na takbo ay iba-valve clearance natin ulit. So, yun na nga lang po. Bali, ingat-ingat sa tawag nito, sa paglalagay ng mga gasket maker. Pwede naman maglagay ng gasket maker as long nakakaunti lang. Yung parang line lang. Huwag yung parang punong-puno talaga ng gasket maker. Kasi baka, hindi natin alam, baka yung sa loob na mga gasket maker at matanggal, matuklap at kakainin ng oil pump. So, ganito yung mangyayari. Buti na nga lang is nagapan. So, yun na nga lang po mga ka-orange, mga kapongkan. Sana ay nakapulot na naman kayo ng bagong kaalaman sa ginawa nating video. So, hanggang dito na lamang po. Ride safe sa lahat. Peace, 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 peace.